paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kambong ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. May mga kalagimang nagaganap sa kapaligiran na likha ng mga kampon ng kadiliman tulad ng malino. At ang mga nagiging biktima ay mga karaniwang nilalang. Subalit dahil na rin sa kagagawan ng mga karaniwang nilalang na may taglay na kapangyarihan, may pagkakataon na nagsasabog ng lagim ang isang sanggol na maligno. Salamat. Nakipagkita ka sa akin ngayong gabi dito sa ating tagpuan, Eddie. Nelia, bakit parang ligalig ka? Nagbunga ang madalas nating lihim na pagtatagpo. Buntis ako. Ano? 2 buwan na. Hindi ka dapat nagbuntis. Alam mong tutol ang parents ko sa relasyon natin. Kailangan pa kasal na tayo. Nelia, hindi papayag ang mama at papa ko na makasal tayo. Mama mo? Papa mo? Mama mo, papa mo! Ito ang mga magulang mo nilang inaalala mo! Nelia! Hindi ka ba makakapagdesisyon para sa sarili mo? Mahigpit ang banta sa akin ng parents ko. Itatakoy nila ako kapag sinuway ko ang gusto nila. Bakit natatakot ka sa galit ng papa't mama mo? Hindi nila ako pamamanahan ni Kusing kapag pinakasalan kita. Eh di mabubuhay tayo sa sarili nating pagsisikap. Magtutulungan tayo. Nelia, nasanay ako sa maginhawang buhay. Ayoko maghirap. Paano ako? Ang dinadala ko. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang parents ko tungkol sa'yo. Baka sakaling mapapayag ko sila na panagutan ko yung ipinagbubuntis mo. Hindi, Eddie. Papa, Mama, may pananagutan na po ako kay Nelia. Sinabi na namin sa'yo, layuan mo ang babaeng yon. Bakit nagpatuloy ka pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya?
Nakalimot po kami minsan. At nagbunga po yun. Wala kaming pakialam kahit anong kalagayan ng basurang nobya mo. Tama! Papa, Mama, Ha? pakiusap. Sinabi na namin sa'yo, ano man ang mangyari, hindi kami papayag na mag-asawa ka ng mahirap. Pero magkakaanak na po ako kay Nelia. Magkakaapo na po kayo. Eddie, hindi na tayo magtatalo. Papa naman. Mamili ka. Susundin mo kami ng iyong mama o lalayas ka sa pamamahay na ito. Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa burol, Eddie. Akala ko hindi ka na darating. Nelia, nakipagkita ako sa'yo para... Para pag-usapan na natin ang tungkol sa ating pagpapakasal. Ayaw talaga ng papat mama ko na magkatuluyan tayo. Eddie, handa ako maghirap sa piling mo. Importante, magkasama tayo at magkaroon ng amang sanggol na isisilang ko. Gusto kitang pakasalan. Gusto kong ako ang makilalang ama ng ating magiging anak. Pero hindi mo magagawang suwayan ng mga magulang mo? Hindi mo may paglalaban ng ating pagmamahalan? Ang ating magiging anak? dinaramdam ko. Wala kang kwentang lalaki! Wala kang kwenta! Nelia, sana maintindihan mo ako. Sayang ang pagtitiwala at pagmamahal na inukol ko sa'yo. Kung alam ko lang na hindi mo magagawang ipaglaban ang ating pagkakaunawaan, sana hindi na kita minahal. Sana hindi ako nagtiwala sa'yo na kapag sisising minahal kita. Sana mapatawad mo ko. Kinamumuyang kita, Eddie. Kinamumuyang kita! Nelia! Nelia, anak! Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Tama na yan, Nelia. Tama na yan. Bitiwan niyo ako, inay! Itay! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit binabayo mo ang tiyan mo? Alam niyo na ho ang kalagayan ko. Yun nga buntis ka. Kailangang ingatan mo ang sarili mo. Lalo nang ang sanggol sa tiyan mo. Pero bakit sa halip na ingatan mo, gusto mo pang saktan ang dinadala mo? Bakit? Nelia, nang magtapat ka sa amin ng inay mo, inunawa namin ang naging pagkakamali mo. Maging ang kalagayan mo. At nagpapasalamat ho ako sa pagiging maunawain niyo, inay, itay. Anak ka namin. Kaya kahit masakit para sa amin, ang naging pagkakamali mo, uunawain ka namin, anak. Patatawarin, dadamayan, hanggang maisilang mo ang sanggol sa sinapupunan mo. Hanggang sa pagpapalaki sa kanya. Hindi! Hindi ko ho isisilang ang sanggol na ito! Ano? Kaya sinasaktan mo sarili mo? Ikaw mismo ang papatay sa anak mo. Anong klase kang magiging ina, Nelia? Anong klase kang tao? Gusto mong ilaglag ang nasa sinapupunan mo, Nelia? Aba, tama lamang na lumapit ka sa akin. Nana Asyang, nagtanong-tanong na ho ako sa iba. Ginawa ko na ho ang lahat para hindi matuloy ang pagbubuntis ko. Uminom na ho ako ng kung ano-anong ugat at gamot na pampalaglag. Pero nararamdaman ko ho, nabuhay pa rin ang sanggol sa tiyan ko. Naku, sadyang may sanggol na malakas ang kapit sa sinapupunan ng kanilang ina. Kaya nga ho, naparito na ako sa inyo. Kahit sabi ng iba, mangkukulam ako. Hindi ho ako naniniwalang mangkukulam kayo. Dahil sa paniniwala mong yan, tutulungan kita, Nelia. Mawawala ang sanggol sa sinapupunan mo sa pamamagitan ng aking karunungang itim. Nelia, saan ka galing? May pinuntahan lang ho ako sa kabilang baryo. Gumawa ka na naman ng paraan para malaglag ang sanggol na dinadala mo. Hindi ho, itay, inay. Huwag ka na magkaila. May ibang kapitbahay tayong nakapagsumbong sa amin. Kapag nasa palengke at wala kami ng tatay mo rito sa bahay, kung ano-ano ang ginagawa mo para ilaglag ang pinagdadalang tao mo. Sinabi ko na ho sa inyo, kinasusuklaman ko ang ama ng ipinagbubuntis ko. Bakit ang magiging anak mo ang pagbubuntulan mo ng galit mo? Bakit idadami mo siya sa ngitngit mo? Wala naman siyang kasalanan .
May karapatan siyang mabuhay. Huwag mo siyang patayin. Pero itay, inay. Kapag itinuloy mo ang iyong kahibangan, tiyak, magsisisi ka, Nelia. Malaking kasalanan sa Diyos ang pumatay. Napakalaking kasalanan noon. Ngayong gabi nakatakdang ipalaglag ni Nelia ang kanyang anak sa isang hilot. Ngayon na ang sandali upang gamitin ko ang aking karunungang itim. Nakakakilabot ang alulong ng aso yun. Aling Rosa, ituloy kung ano yung ginagawa niyong pagpisir at pagpigas sa tiyan ko. Nelia, matagal na akong huminto sa ganitong lihim kong gawain. Pero tiniyak ko sa akin ni Nana Asyang na kayo makakatulong sa akin. Kung hindi nga lang ang matandang yun mismo nakausap sa akin, hindi ko gagawin ang gusto mong mangyari. Takot lang ako. Baka magalit siya sa akin at perwisyoin ako ng mangkukulam na yun. Kaya hindi ko siya natanggihan. Ginawa na ho ni Nana Asya ang mga nalalaman niya. Pero nanatili pa rin ng buhay ang sanggol sa tiyan ko. Kaya pinapunta na niya ako rito sa inyo. Wala na akong pagpipilian, Nelia. Kahit lamang sa loob ko, gagawin ko ng pakiusap ni Nana Asyang. Ang gusto mo, ilalaglag ko na ang sanggol sa pinapupunan mo ngayon. Aray! Sakit ang tiyan ko! Tiisin mo! Tiisin mo! Nawalan ng malay si Nelia. Diyos ko. Ano yan? Paganoon ko. Ang munting sanggol. Ang sanggol na dinukot ko sa katawan ni Nelia. Nagsasalita. Kumikilos. Buhay. Nakakakilabot ang kanya. Maliknong sanggol. Malikno.
Nana Asyang. Oh, bakit naligaw dito sa tirahan ko ang isang pulis na gaya mo, Sargento Medina? Malayo-layo pa rito sa bahay niyo ang jeep ko nang makita ko nakatalikod kayo at nakaupo paharap sa kawaling yan na may kumukulong tubig. Hindi karaniwang tubig ang pinakukulo ko. Inusalan ko ito ng orasyon. Paano nyo nalaman akong dumating? Walang nalilingid sa gaya kung may karunungang itim. Nana Asyang, hindi ho ako naniniwala sa sabi-sabi ng ibang kababaryo natin na kayo isang mangkukulam. At ano ang pinaniniwalaan mo, Sargento? Na ako'y nasisiraan ng bait? Hindi ho. Naparito ho ako dahil sa nangyaring krimen sa di kalayuan dito. Bakit ako ang iimbestigahan mo sa krimeng yon? Natagpuan ng patay sa kanyang bahay ang kababaryo nating hilot na si Aling Rosa. Wakawakang leeg. Parang sinakmal ng kung anong mabangis na hayop. At iniisip mo bang ako ang pumatay sa kanya? May nakapagsabi ho sa akin. May nakakita sa inyo na magsadya kayo sa bahay ng hilot isang araw bago siya pinatay. Hindi ako ang pumatay sa hilot. Subalit batid ko kung sino ang pumatay sa kanya. Sino ang nanaasang? Sino ang pumatay sa hilot? Isang sanggol na kampo ng dilim. Isang malignong sanggol na pumapatay. Malignong sanggol? Kayo si Nana Asyang na taga-kabilang barangay? Oo. Naparito ko sa inyo dahil nais kong makausap si Nelia. Wala ko rito, anak namin. Makaalis na kayo. Ay, nako, huwag ninyo ko ipagtabuyan. Marami pa ho kaming gagawin. Nangingilag kayo sa akin? Dahil naniniwala kayong isa akong magkukulam, hindi ba? Nabalitaan na ho namin lumapit sa inyo ang aming anak. At tinulungan nyo naman siyang malaglag ang sanggol sa kanyang tiyan. Kaya makakalis na kayo. Ako lamang ang makakatulong sa mabigat na problema ng anak ninyo. Wala hong mabigat na problema si Nelia. Meron. Ang sanggol na lumabas sa katawan niya ang pumatay sa hilot na nagpaanak sa kanya. Hindi ho totoo yan. Totoo. Ang inyong apo ay mamamatay tao. Mamamatay taong maligno. Nana Asyang. Sandali lang po. Bakit kayo humabol sa akin? Hindi kami naniniwala sa sinabi ninyo. Totoo ang sinabi ko. Anak ni Nelia ang pumatay sa hilot. Apo ninyo. Paano maaaring papatay ang isang sanggol? Makapangyarihan ang anak ni Nelia. Nababaliw kayo. Kahit kayo, maaari niyang patayin. Mabuti pa nga ho. Balis na kayo. Sige, lumayas na kayo. Aalis ako. Subalit, papuntahin ninyo sa akin si Nelia kung ibig ninyo matulungan ko siya. At ang kanyang anak na pumapatay. Baliw kayo na naasyang! Baliw kayo! Eddie, bakit hindi ka kumakain? Paborito mo itong mga ulam na ipinaluto namin ng papa mo. Mama, Papa, wala po akong ganong kumain. Dahil naisip mo na naman ang iyong dating nobya. Nakipagkasira na po ako kay Nelia. Gaya ng gusto niyo mangyari. Dapat lang. Hindi ko po gustong layuan si Nelia. Mahal na mahal ko po siya pero hindi ko po kayang kontrahin ang gusto niyo. Ganyan nga, Eddie. Sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo kami ng iyong mama kung ayaw mong itakwil ka namin. Pero nakukonsensya po ako sa ginawa kong paglayo at pagpapabaya kay Nelia. Naaawa po ako sa kanya at sa magiging anak namin. Awang-awa po ako sa kanila.
Aling Munda, bakit ho kayo napapailing? Matapos kayo mag-asawa dumating dito sa bahay ko. At isanggunin niyo sa akin na napag-usapan ninyo ni Nana Asyang. Nakita niyong nagsagawa agad ako ng ritual at orasyon upang matiyak natin kung totoo ang sinasabi ni Nanay Asyang. At napatunayan ko. Ano hong napatunayan nyo? Matagal na akong albularya. Hindi ako maaari magkamali. Huwag niyo hong sabihin na totoo yung sinabi ni Nana Asyang. Totoo. Ang pumatay sa hilot ang anak ni Nelia. Paano ho nangyari yun? Hindi nababaliw si Nana Asyang. Isa siyang tunay na mangkukulam na nagtataglay ng mga karunungang itim. Malamang may kinalaman siya sa pagkakaroon ni Nelia ng anak na maligno. Sa taglay kong kapangyarihan, walang maikakaila sa akin. Kapag nagsagawa ako ng ritual, ubusan ng orasyon, mababatid ko kung nasaan ang anak ni Nelia. Ayan. Unti-unti lang lumilinaw ang kumukulong maitim na tubig sa kawali. Unti-unti lang nalalantad kung nasaan ang anak ni Nelia. Ayun. Nababanaagan ko na ang munting sanggol. Ayun. Nasa bukanan ng gubat at nag-aabang ng kanyang mabibiktima, ang malignong sanggol. Layo din ang natin, oh. Uy, ang ganda ng bakasyonista sa kaingin ni na Mang Igmian, oh. Sport lang. Kung sino sa ating tatlong matipuhan niya. Sige. Basta sabay-sabay tayo mandigo sa kanya. Oo, sige. Mga kasama, tingnan nyo. Humarang sa daraanan natin. Isang munting sanggol na nakakilabot ang kanya. Ano yan? Isang sanggol na maligna! May tatlong lalaking tumatakbo sa highway. Pinapara itong kotse ko. Bakit kayo tumatakbo? At parang meron kayong kinatatakutan. Mabuti ho, napadaan dito sa highway yung pulis na gaya nyo. May nakita ko kami sanggol na itim sa bukana ng gubat. Kakilakilabot ang kanya-kanya eh. Sanggol na maligno! Takot at takot ang mga lalaking yun. Pag-iimbestiga ako sa lugar na itinuro nila. May isang sanggol sa bukana ng gubat. May itim, mabalahibo. May mga sungay at nakalabas ang mahahaba at matutulis na mga pangil. Kilakilabot ang anyo. Mamamatay ka! Malamang, ito ang maliglas na sinasabi ni Ali Asyang na pumatay sa hilot. Maligno sanggol! Huwag ka lalapit sa akin. Hindi ka sasantuhin ng baril ko. Hindi mo ko kayang takutin sa iyong sandakan. Papalapit pa rin siya sa akin. Nalilisik ang kanya mga mata. Lalo inilabas ang mahaba at matutulis yung mga pangil. At lulundagan ako! Hindi mo ako mapapatay! Maligno sanggol! Kung hindi ko pinutukan agad ang maligno sanggol, malamang nasunggaban niya ako. Ako sana ang napatay niya at hindi siyang napatay ko.
Ang sanggol na itim na bumagsak sa lupa ng baril ko. Kumikilos siya at bumabangon. Buhay ka pa? Kampo ng dilim. Paano nangyari ito? Kitang-kita ko. Naglagos sa katawan mo mga bala at bumuluwa kang maitim na dugo sa katawan mo. Hindi na ako papayag. Magit ng iyong sandata. Puputukan uli kita. Titiyakin kung mapapatay kita at pasasabugin ko ang utak mo. Bago magmuling maggamit ang iyong sandata, tumigil ka sa akin mga matatao. Bakit hindi ko matutulan ang sinasabi ng itim na sanggol? Ang mga mata niya namumula, nagbabaga. Halos lumuwa ang kanya nanlilisik na mata sa pagtitig sa akin. Ano itong nararamdaman ko? Kumikirot ang kamay ko. Gumagapang ang kirot sa buong katawan ko. Hindi ko makalapit ang gatilyo ng aking baril. Tumitindi ang kirot sa buong katawan ko. Kahit nabitiwan mo na ang iyong sandata, patuloy mong matitikman ang pagsig ng aking kapangyarihan. Ngayong umarisa ka na sa lupa at nangingisay kang hindi makagulapay, ipapaon ko na sa liig mo mahahaba at matutulis kong mga pangil. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Kahit umiikot na ang tingin ko sa dami ng alak na nainom ko, hindi pa rin mabura sa isip ko si Nelia at ang magiging anak namin. Hindi ko sila dapat pinabayaan. Hindi! Tama ang sinabi ni Nelia. Wala akong kwentang lalaki! Wala akong kwentang tao! Maligno sa gol. Huwag kang lalapit. Hindi ka makakagwapang palayo sa aking tao. Hindi mo matatakasan ang iyong malangin na kamatayan. Sasakmalin ko ng liig mo. Wawakwakin kong lalamunan mo. Dadamunin kong laman mo. Sisipsipin mo ang kahuli-huli ang patak ng iyong dugo. Wag! May ibang taong dumarating. Mga kasama! Ayun yung malignong sanggol na report sa barangay ng mga ilang kababaryo natin! Palapit siya sa nakahandusay ng pulis! Oo! Papatayin yata ang pulis ng malignong sanggol! Mga barangay tanod! Tulungan niyo ako! Patayin niyo ang sanggol itim! Patayin niyo ang sanggol! Mga kasama! Paligiran natin ang sanggol na itim! Tiyakin natin hindi makakataas ang kampo ng dilim! Sige! Patayin natin ang malignong sanggol! Patayin natin! Patayin natin! Nawala! Hoy! Biglang nawala! Biglang naglaho ang malignong sanggol! Seren, tumigil na. Maaaring tama ang duda mo. Kanina pa ho umaalulong ang aso ngayon sa di kalayuan dito sa bahay namin, Aling Munda. Malamang nga, nasa di kalayuan lamang dito malignong sanggol at naghihintay ng pagkakataong patayin ka. Salamat ho at pinuntahan niyo ako nang mabalitaan yung buntik na akong nabiktima ng sanggol na pumapatay. Nagbigay na ako sa iyo ng kwintas na pangontra sa kapangyarihan ng kampo ng dilim. Hindi ka na niya mapaperwisyo at
Gagawa rin ako ng paraan upang muli ang pagkirot ng katawan mo. Paano ang ibang tao, Alimunda? Ano bang sandali maaaring mambiktima na naman ng itim na sanggol? Paano ho mapipigil ang pagsasabog ng lagim ng malignong sanggol? Nelia, bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa dumarating sa Alimunda? Sabi niya, may ipagkakaloob daw siya sa iyong medalyon upang mapalitan ninyo at mapuksa ang malignong sanggol na nanggaling daw sa iyong tiyan. Maaaring totoo yun, Inay Itay. Ako ang huling naging pasyente ng hilot bago siya napatay. Hindi ka na namin sisisihin, anak. Pero kung hindi ka sana gumawa ng paraan para ilaglag ang sanggol sa tiyan mo, at kung hindi ka lumapit kay Nana Asyang, baka hindi lumitaw ang sanggol na pumapatay. Ang pinakamabuti ko na lamang magagawa, ang tumulong kay Alimunda upang mahinto na ang pagkakalat ng lagim ng kampo ng dilim. Ngunit magagawa mo ba yun, Nelia? Magagawa mo bang tumulong upang mapatay ang sarili mong anak? Yung bang makapangyarihan ng maignong sanggol na hinahanap nyo dito sa bukana ng gubat. Wala kayong kalaban-laban sa kanya. Naparito ako para ligtas kayo sa tiyak na kapahamakan. Makabubuting magsuwi na kayo at ipaubayan nyo na lamang sa akin yung paghahanap at pagharap sa sanggol na pumapatay. Nagtitiwala kami sa inyo, Alimunda. At susundin ho namin kayo. Mag-iingat kayo. Mag-iingat ho kayo. Sige, magsuwi na kayo. Ngayon, nagsialis na mga barangay tanod. Nag-iisa na ako rito sa bukana ng gubat. Maaaring magpakita na sa akin ng malignong sanggol. Ang itim na sanggol. Lumabas sa likod ng puno. Matandang babae, ikaw ang unahin kong maging biktima ngayong gabi. Ibabaon ko ang aking mga pangil sa iyong leeg. Wawakwakin ko ang iyong lalamunan. Bago mo ako mapatay, maligno sanggol, ihaharap ko sa iyo ang aking medalyon. Anong nangyari? Hindi ako makakilos. Kumikilot ang buong katawan. Tatapusin ko ang pagkakulat mo ng lagim. Tatapusin ko yung buhay, malignaw sanggol. May pumayo sa ulo. Ngayon bumagsak kang walang malay munda. Matapos kong paluin ng bato ang iyong ulo, hindi mo na madagamit ang iyong kapangyarihan laban sa aking alaga. Hindi mo mapapatay ang nilikha kong malignong sanggol. Matapos mo kong tulungan, matandang babae. Hindi kita papatay. Ganyan na.
Malignong sanggol, paglahuin mo muna ang iyong sarili at muli kang mag-abang ng iyong mabibiktima. Ako na ang bahala sa albularyong ito. Akin ang dalyong mo, Munda. Ngayon, Munda, ngayong nakuha ko ang medalyon mong na malamang pinagmumula ng iyong kapangyarihan, hindi mo na madadaig ang aking alaga. Hindi mo na mapipigil sa aking pagsasabog ng lagim ang malignong sanggol. Tama, Pepe. Habang hindi pa dumarating si Aling Munda, siguruhin nating wala sa paligid ng bahay natin ang maligno sanggol. Kaya nga talasan natin ang ating mga mata, Maria. Sanggol na itim? Papatayin ko kayo. Malignong sanggol! Hindi kami natatakot sa'yo! Sa gulok na hawak ko, tatapusin ko ang pagkakalat mo ng lagim. Papatayin kita, kampo ng dilim. Gugulukin kita! Tabi! Hindi tumala manggulok sa katawan na maligno sanggol! Tikman niyo ang bagsik ng kapangyarihan ko, mga tao. Tikman niyo ang malagim niyong kamatayan. Nagbabaga at nalilisik ang kanyang mga mata. Bebe! 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 Ano itong nararamdaman ko? Maria! Kumikirot ang buong katawan ko! Bigla rin kumirot ang buong katawan ko! Aling Munda. Tulungan mo kami. Naparito agad ako sa inyo nang sunduin ako ni Nelia. Dahil ayon sa inyong anak, nakaharap raw ninyo ang malignong sanggol. Totoo, Aling Munda. Ano ng kampo ng dilim at lubhas ang makapangyarihan. Nais ko kayong tulungan, ngunit may nagnakaw ng aking medalyon, ang pinagmumulan ng aking karunungan sa panggagamot. Aling Munda, hirap na ako. Magdasal tayo. Malaki ang may tutulong ng panalangin upang hindi na ako Diyos ka! Patay na sila! Aling Munda, hindi na ninyo nailigtas sa mga magulang ni Nelia. Hindi na, Sargento. Kaya dumaan ako rito sa inyo para bigyan ka ng babala. Magaling na ako sa tulong niyo. Natulungan kita. Natanggal ko ang labis sa pagkirot ng buong katawan mo dahil sa kapangyarihang taglay ng aking medalyon. Ngunit ngayong nawala na sa akin ang medalyong yun, mahihirapan na ako muli kang matulungan kapag nabiktima ka na naman ng kapangyarihan ng malignong sanggol. Naintindihan ko kayo. Pinakamabuti mong magagawa, umiwas na muling makaharap ang kampo ng dilim. May tungkulin na akong dapat gampanan. Sargento, huwag mo sabihin na muli kang mangangahas na sagupay na sanggol na pumapatay. Nakahanda na ako sa anumang mangyayari.
Hinahangaan ko ang katapangan mo. Naniniwala ho akong may kahinaan din ang kakampo ng dilim. Mayroon, Sargento. Lahat ng nilang na nabubuhay dito sa daigdig ay may kahinaan at may kamatayan. Hindi nga lamang natin batid kung ano ang kahinaan ng malignong sanggol. Lalakad na ako ngayong gabi, Aling Bunda. Gagawin ko ang lahat upang hindi na muli pang makapambiktima ang sanggol itim. Mag-iingat ka, Sargento. Ako man ay lalakad rin. Saan kayo pupunta? Hahanapin ko kung sino ang nagnakaw sa aking medalyon. Hanggang wala sa katawan ko medalyon ko, maging ako ay madaling mapapatay ng malignong sanggol. Inay! Itay! Nelia, nakikiramay ako sa nangyari sa mga magulang mo. Ikaw! Pagkatapos ng lahat, may mukha ka pa magpakita sa akin. Nelia. Umalis ka na, Eddie. Ayoko na makita ka kahit na kailan. Lumayas ka! Mr. Prias, mabuti't pinarahan niyo ako. Bakit narito ka sa highway, Sargento? Talagang nag-aabang ho ako ng tao sa sakyan na maaaring mapadaan dito para pahintuin at pabalikin. Bakit, Sargento? Mapanganib ho na magdaan sa bukana ng gubat. Ha? Hindi maiiwasang dumaan kami roon, Sargento. Sa kabilang bayan ang punta namin ngayong gabi. May importante kaming lalakarin. Baka bumbuting ipagpaumagalan ninyo ang lakad ninyo. Hindi maaari, Sargento. Naghihintay sa amin ngayon ang kausap namin. Malamang na sa mga sandaling ito, nasa bukana na ng gubat ang maligno sanggol at nag-aabang ng kanya mabibiktima. Ha! Hindi ako naniniwala sa maligno, Sargento. Ako man. Pero... Salamat na lang sa paalala mo sa amin. Diyan ka na. Sana hindi kayo mag-asawa matiyempo ng maligno sanggol. Kapag nagkataon, baka hindi na kayo makauwi ng buhay. Matapos akong mag-orasyon at nagliwanag na ang kumukulong itim na tubig, nakikita ko na ang malignong sanggol. Ayun ang alaga ko. Nasa bukana na naman ang gubat at muling nag-aabang ng kanyang mabibiktima. Asya! Munda! Bakit ka pumasok rito sa bahay ko? Tama ang dala ko. Ikaw ang nakaw sa aking medalyon. Hindi. Nakasabit sa leg mo ang kwintas sa palawit ng medalyon ko. Sa akin ito. Sinungaling! Magnanakaw ka. Huwag ka lalapit, Munda. Huwag ka lalapit. Ikaw na ang pumalo sa ulo ko at biglang pumatay sa akin. Ako. Ilamin ko. Medalyon mo nga ang nasa palawit ang kwintas sa suot ko. Ako na yan. Hindi mo na mababawi sa akin ito. Asyong, magkakamatayan tayo. Wala ka ng kapangyarihan, Munda. Hindi mo batid kung paano gagamitin ang kapangyarihan ng medalyon ko. At hindi mo rin yan pakikinabangan. Huwag mo ko lansin. Ako na medalyon. Hindi mo masusunggap ba ng kwintas ko? Itatawag ko itong kumukulong tubig sa mga paa mo. Ngayon nalilipid ka sa sakit. Hindi ako mahabol. Magpalit ka. Talagang babalikan kita, Munda. Pagbalik ko, kasama ko ng alaga ko, ang malignong sanggol na siyang papatay sa'yo!
Claire, kanina pa tayo napadaan dito sa bukana ng gubat. Pero pabalik-balik pa rin tayo rito. Hindi tayo makaalis sa lugar na ito. Imposible namang maligaw tayo. Kabisado kong lugar na ito. Unti-unting bumubukas ang pinto ng kotse. Ano itong pumasok sa kotse natin? Sanggol! Sanggol na maitim at mabalahibo. May mga sungay. Maligno! Wag ka lalapit sa amin! Wag! Pawakwakin ko ang lalamunan. Sasailin ko ang inyong dugo. Hindi! Matapos kong patayin ang matanyang babae, ikaw ang susunod ko. Malapit na ako sa bukana ng gubat. Malapit ko nang makita uli ang aking alagang sanggol. Kapag nagkita uli kami ng alaga ko, uutusan ko siyang patayin agad si Munda upang wala nang maging sagabal sa pagkakalat ng lagim ang kampo ng dilim. Matandang babae. Malignong sanggol, aking alaga. Mabuti, nagpakita ka sa akin. May iuutos ako sa iyo. May ipapapatay ako sa iyo. Walang sinumang tao ang makakapag-utos sa akin. Ako ang lumikha sa iyo. Iniligtas ko na minsan ang buhay mo. Dapat kilalanin mo kong Panginoon at sundin mo lahat ang iuutos ko sa iyo. Mamamatay ka, matandang babae. Huwag mo ako sasalakayin. Huwag! Tulungan ninyo ako. Tulong. Mama! Ano nangyayari sa inyo? Bakit wakwak po ang leg nyo? Bakit tumating ka? Tulungan namin. Pauwi na po ako nang makita ko ang kotse nyo rito sa bukana ng gubat. Kaya kami suntitan. Opo, Mama. Ayaw ko pang Papa! Mama! Asyang! Hindi ko inaasahan mo na. Pati ako, biniktima na ng alaga kong maligno sanggol. Sisikapin kong magamot ang sugat mo sa leeg. Hindi na nararamdaman ko. Hindi na ako Asyang! Patay na siya. Babawin ko na sa kanya ang aking medalyon. Malakas ang pangamoy ng hayop na yun. Tuwing lilitaw ako rito sa bukana ng gubat, umaalong na siya. Kung naging tao lamang siya, kanina ko pa sa binitima. Lingkong sanggol! Ang taong may sandata. Wala ka nang mabibiktima sa bukana ng gubat. Kampo ng dilim. Lalaki, minsan mo nang natikmaan ang
pagsik ng aking kapangyarihan. Hindi mo na ako muling mapapahirapan. Hindi na kita pahihirapan lamang. Sa pagkakataong ito, tutuluyan na kitang patayin. Sige, Maligno Sanggol. Lumapit ka sa akin. Lapit! Talagang lalapit ako sa'yo. Pag nahagit ng aking mga pangil ang iyong liig, wawakwakin ko agad ang iyong lalamunan. Sasayinin ko agad ang iyong dugo. Sampon ang dilim! Ang matandang babaeng nagpahirap sa akin. Ngayong nalansi ko namin na Sargento Medina. Nasa pagitan ka namin at wala kang matatakasan. Gagamitin ko sa'yo ang kapangyarihan na medalyong kong nabawi kay Asyang. Mamamatay ka na ngayon, Malignong Sanggol. Hindi mo ko mapapatay, matandang babae. Halibunda! Biglang naglaho ang sanggol na itim. Hanapin natin si Sargento. Pero alisto tayo. Ano bang sandali ay maaari sumalakay sa atin ng Malignong Sanggol. Nelia, inuulit ko. Nakikiramay ako sa pagkawala ng mga magulang mo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo, Eddie. Kaya kita dito kinausap sa labas ng bahay namin. Dahil ayoko may iskandalo ang burol ng inay at itay ko. Kaya lumayas ka rito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Nelia, wala na rin ang parents ko. Sila na tanging dahilan kaya napilitan akong lumayo sa iyo. Marupok ka. Walang kwentang lalaki. Alam ko nagkamali ako. Napakalaki ng pagkukulang ko sa iyo. Pero naparito ako ngayon para ituwid ang aking pagkakamali at punan lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Umalis ka na. Nelia, nakikiusap ako sa iyo. Kung may pagtingin ka pa sa akin. Eddie! Bakit biglang nalaki ang iyong mga mata? Eddie! Nasa likod mo! Ang Malignong Sanggol na pumatay sa inay at itay ko! Malamang na ang kampo ng dilim na yan. Yan din ang pumatay sa mama at papa ko. Magsik ng aking kapangyarihan. Mamamatay din kayo. Mamamatay kayo. Nelia! Tumakbo ka na! Tumakas ka na! Tumakas na tayo, Eddie! Haharapin ko ang Malignong Sanggol! Wala kang lapit sa kanya! Uunahin kitang patayin, lalaki. Diyos ko! Hindi mo may babaw sa leg ko ang iyong mga pangil! Unang dilim! Walang magagawa naman sa akin ang lakas mo, lalaki. Hindi mo mapapaknas ang kamay kong nakakapit sa leeg mo. Kapag nanghina ka, masasakpan ko ng leeg mo. Bubulwak ng dugo sa lalamunan mo. Mapapatay na kita! Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Lumayo ka sa Maligno Sanggol! Aling Bunda! Sargento! Mabuti dumating kayo! Tulungan niyo si Eddie! Maligno Sanggol! Bitiwan mo si Eddie! Ang nakaharap sa kampo ng dilim. Pagbibigyan ko kayo. Sargento Medina, Aling Munda. Eddie, lumayo kayo ni Nelia dito. Kami nahaharap sa Maligno Sanggol. Wala kayong magagawa laban sa kapangyarihan ko. Aling Munda! Matapos magbagang nalilisik ng mga mata na sanggol na itim, namanhid na po ang katawan ko. Hindi ako makakilos. Sargento, ako ba? Namanhid rin ba ang katawan ko? Hindi rin ako makakilos. Makakilos dahil sa kapangyarihan ko. Isa-isa ko na kayong patayin, mga tao. Lahat kayo.
Papatayin ko. Ano gagawin natin? Wala po tayong kalaban-laban sa maligong sanggol. Alibunda, wala nang ubang paraan upang mawalan pamanahid ang ating katawan at makakilos tayo muli. Sir Erendo, isa lang ang paraan upang mapatay ang kampo ng dilim. Ang aking medalyon. Ang medalyon ninyo? Nelia! Alimunda! Kunin mo sa leg kong medalyon. Madali ka! Kukunin ko medalyon nyo. Yan! Ang Nelia ngayon. Hawak mo ng medalyon. Lumapit ka sa maligno sanggol. Kailangan may sabit mong kwintas na may medalyon ko sa leg niya. Alimunda, ako na po ang haharap sa sanggol na itim. Edith, si Nelia ang ina ng kampo ng dilim. Ano po? Oo. Sa katawan ni Nelia nang galing ang malignong sanggol. Kaya malambong na siya rin ang makapapatay sa kampo ng dilim. Hindi ko na patatagalin ang inyong buhay. Isa-isahin ko na kayong patayin. Ikaw ang mamamatay, maligno! Paglalaruan lamang kita, babae. Ang maligno sanggol! Naging dalawa! Sige, babae. Lumapit ka. Tingnan natin kung malaman mo kung sino sa amin dalawa ang tunay na ako. Huwag kang palalansi sa kanya, Nelia. Lakas ang bulong mo. Gamitin mo ang damdamin mo at matutukoy mo kung sino ang tunay na kampo ng dilim. Malignong sanggol! Sino, babae? Sino sa amin ang tunay na ako? Piliin mo. At kapag nagkamali ka, mamamatay na kayo lahat. O Diyos ko, tulungan mo po ako para hindi ako magkamali. Isusuot ko na ang kwintas na may medalyon sa leeg ng malignong sanggol nito. Ang malignong sanggol! Unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan! Abo? Umuusok na abo na lang ang nalabi sa maligong sanggol. Matapos mamatay ang kampo ng dilim, nawala ng pamamanhid ang buong katawan ko, Alingmunda. Ako man, Sargento. Nakakagalaw na uli ako. Kaya ligtas na tayo sa tulong ni Nelia. Alingmunda, kahit papano ho, mabigat sa dibdib ko na akong pumatay sa sarili kong anak. Naiintindihan ko namin. Pero Nelia, paano mo nalaman kung sino ang tunay na maligong sanggol? Sinunod ko lamang si Alingmunda. Ginamit kong damdamin ko. Kaya natukoy ko kung sino sa dalawang ang itim na sanggol. Ang tunay kong anak. Matatanggap at malilimot mo rin ang lahat, Nelia. Ang mahalaga ngayon, sa higit na tulong ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tapos na ang lagim natin ng malignong sanggol. Simula, may katapusan sa araw at oras na nais ng Panginoon.